Honorable Representative Carlos Zarate is hereby recognized. Thank you, Mr. Speaker. Will the good sponsor entertain some clarificatory questions of this bill under consideration, Mr. Speaker? Isang karangalan po na mabigyan ng pagkakataon na matanong ng ating Ginoo mula sa bayan muna, Mr. Speaker. Salamat po, Ginoong Sponsor, Mr. Speaker. Bilang panimula po, Ginoong Sponsor, Mr. Speaker, ang panukalang batas po na ito ay nagkalalaan ng bigyan ng prangkisa ang San Miguel Corporation, San Miguel Aero City Incorporated ng prangkisa para sa construction, development, establishment, and operation and maintenance of a domestic and international airport in the province of Bulacan. Tama po ba yun, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Tama po, Mr. Speaker. Pwede ko pa po bang matanong ang ating kagalang-galang na sponsor sa kasalukuyan po, ilan na po ang ating mga paliparan dito po sa vicinity ng National Capital Region or dito po sa buong rehiyon, no, na kadugtong ng National Capital Region, maging domestic man ito at international? Apat po, Mr. Speaker. Apat. At ito pong apat na ito ay in operations, even as we speak now, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Opo, Mr. Speaker. Pwede po bang mailahad din ng ating kagalang-galang na sponsor, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, bago po nagkaroon ng sinalanta tayo ng isang matinding krisis, at itong krisis nga nadala ng pandemya ng COVID, pwede po bang mailahad ng ating kagalang-galang na sponsors, ano po ang naging volume of traffic, no, ng pasahero ng itong mga sinasabi po ninyong at least apat na mga paliparan na domestic at international, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? 1 million po, Mr. Speaker. 1 million Na ito po pasahero ay po, bago Mr. nagkaroon Speaker. ng pandemya ng COVID. Tama po ba, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Bago po magkaroon ng pandemya ng COVID, Mr. Speaker, 1 million po ang average nating pasahero, Mr. Speaker. At ito pong 1 million na ito na average na pasahero ay siniservisyohan po nitong sinabi po ninyong apat na mga paliparan. Tama po ba, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Tama po, Mr. Speaker. Sunod ko pong katanungan patungkol dyan. Dahil po tinamaan na tayo ng pandemya ng COVID, no? At isa nga sa sektor na naapektuhan nito ng malaki ay ang sektor mismo ng turismo, at ang epekto nito ay even itong pagbabiyahe, no, sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging sa iba't ibang bahagi ng mundo ay talagang bumagsak rin. Meron po bang kaukulang datos na pwedeng mailahad ng ating kagalang-galang na sponsor patungkol dito? Ilan na po ang from sinasabi nyo kaninang average of 1 million, at this point po, ilan pong mga pasahero na ang nasi-service lang o nasi-servisyuhan ng ating mga paliparan, or in terms of percentage, ilan po ang ibinagsak dahil po dito sa pandemya ng COVID? Mr. Speaker, malaki po ang naibawas sa foot traffic ng ating mga paliparan. Ngunit sa kasamaang palad, Mr. Speaker, wala pa tayong datos ngayon patungkol sa travelers traffic pagdating po ng pandemya o kaya sa panahon na mayroon pong COVID-19 pandemic.
Pero magiging malugod po namin maaari pong padalan, kung po papayag, si Representative Carlos Zarate, ang kanyang opisina ng estimated foot traffic ngayon pong panahon na may pandemic, Mr. Speaker. Salamat po, kagalang-galang na sponsor, Mr. Speaker. Kaya ko po naitanong yan dahil ang komite po ay ng Committee on Legislative Franchises ay ipinasa ito, ang prangkisa na ito, at ako'y naniniwala na isa sa dapat kinonsidera natin sa pagpapasa ng prangkisang ito, kung tayo nga ba ay may pangangailangan pa ng isang bagong paliparan, no? Lalong-lalo na sa panahon ngayon na tinamaan tayo ng isang matinding krisis na pinalala pa ng pandemya ng COVID. No? Para po sa kaalaman ng kagalang-galang na sponsor, Mr. Speaker, sa isang pagdinig ng Senado, inamin mismo ng kalihim ng turismo, no? Na dahil nga dito sa pandemya ng COVID ay bumagsak, no? At least in the first quarter alone, bumagsak yung tourist arrivals to 54%. No? And tinataya na between 58% to 78% ang magiging decline, no, ng arrivals of tourists, for example, until the end of 2020 dahil nga dito sa pandemya ng COVID. Hindi po ba ito na-consider ng ating kagalang-galang na sponsor, Mr. Speaker? Mr. Speaker, ito po ay nakonsidera, ngunit ang pagtatayo po ng airport, Mr. Speaker, ay para sa kinabukasan na panahon na naayos na natin yung sitwasyon ng COVID. Kami po ay dito po sa Committee on Legislative Franchises ay naniniwala na hindi po panghabang buhay na sasakal sa ating lipunan itong problema ng COVID. At bigyan lang po tayo ng panahon na magkaroon po ng mga gamot at ng bakuna laban sa COVID, ay malalagpasan na po natin yung pandemya. At hindi lang yung pandemya, pati po yung mga problema na naidulot ng pandemya ng COVID-19 sa ating bansa. Sa paniniwalang iyan po, pinaniniwalaan din ng Committee on Legislative Franchises na ito po yung tamang panahon na magtanim tayo ng mabubuting gawa sa ating lipunan, magpatayo tayo ng mga bagong airport at lugar ng paliparan, pati po i-improve yung turismo sa ating bansa para po sa panahon na wala ng problema ng COVID-19, handang-handa na tayo, makakaharap tayo sa buong mundo na meron tayong isang world-class na airport dito sa ating bansa, Mr. Speaker. Salamat, kagalang-galang na sponsor, Mr. Speaker. Kaya ko po na itanong yan at na presenta rito dahil gaya po ng nabanggit ng ating kagalang na sponsor, Mr. Speaker, ay meron ng 4, no, na mga paliparan. At meron akong isang nabasang isang article, no, na lumabas sa Nikkei Asian Review na meron ngang pag-aalala dito sa itatayong palibagong airport na ito sa Bulacan dahil posibleng magiging isang white elephant ito. No? Dahil there is already in close proximity dito sa itatayong airport na ito, andyan na yung NAIA, andyan yung Clark Airport at kanina lang in-announce din ng Malacanang na tutuloy naman din ang pagtatayo rin ng airport, no, na itatayo naman ng Macro Asia dyan sa Sangley Point. No? So my point here, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, is in so granting a new franchise, no, for the operation of the airport, na-consider ba natin ito na whether or not this will be business-wise viable at this point in time, no, na ang pangangailangan nga gaya ng nabanggit ng sponsor kanina, no, nasa isang matinding krisis tayo, di ba dapat ay kung mayroon tayong dapat gawin ngayon ay yung pag-strengthen halimbawa ng ating mga sektor, no, na makakatulong doon sa hinaharap nating pandemya ng COVID ngayon. Mr. Sponsor, Mr. Speaker.
Maraming salamat po, Mr. Speaker. At kagaya po ng nabanggit ko sa ating minamahal na kaibigan mula sa Bayan Muna, na ito po'y masugid na pinag-aralan ng Committee on Legislative Franchises at hindi po tayo nagpadaskol-daskol sa pagkakaroon natin ng pagdidepensa dito sa House Bill na ito na magkaroon tayo ng isa pang paliparan. Alam niyo po, Mr. Speaker, ito pong paliparang ito ay tinataya na magkakaroon ng 4 hanggang 6 na runway kumpara po doon sa Manila International Airport na meron lang namang tayong isang runway. Kaya po, Mr. Speaker, kung papansin ninyo, yung air traffic natin matagal, yung mga eroplano mabagal maglanding, mabagal lumipad. Dito po magiging maluwag yung paglipad at magiging world class talaga itong airport na ito. Pangalawa po, sinama rin po sa pag-aaral ng Committee on Legislative Franchises na ito ay makakadecongest ng malaki sa trapiko ng Metro Manila at mas maluwag na makakapagtrabaho yung taong bayan. May ilang pag-aaral na rin po na binanggit na ang Pilipinas ay nawawalan ng bilyon-bilyon araw-araw dahil lamang sa opportunity cost dahil sa traffic. Ito pong opportunity cost na to ay maaaring matanggalan ng problema kung po maitutuloy po natin itong airport na ito. At kasama na rin po yung pagpapasalamat po ng sponsor pong ito sa ating kaibigan mula sa Bayan Muna sapagkat talaga naman po na iniisip ng ating nagtatanong na kinatawan ang kabutihan ng taong bayan. Kaya po tinatanong kung talaga bang kailangan itong airport na ito. At sabi ko nga po, napag-aralan po ng legislative franchises na kailangan po talaga natin ng airport na ito, Mr. Speaker. Salamat, kagalang-galang na sponsor, Mr. Speaker. Nabanggit po ninyo ang plano rito ay gawin nitong isang world-class na paliparan. Kaya nga, kung ako ay tama, sa aking ginawang pananaliksik, ang kabuoang price tag ng proyektong ito ay nasa 735 billion pesos. No? At ang sinasabi ng proponent, ang San Miguel, ang financing nito ay magmumula sa 30% equity at 70% ay galing sa utang. No? Na kung titingnan po ninyo, kung manggagaling sa utang yon ay parang equivalent ito doon sa current company's net kung titingnan natin, kung manggagaling ito sa utang, ay ang parang halos triple ito, no? Or doble ito doon sa kanyang 377 billion peso na market capitalization. No? So, parang ang lumalabas nito, ginong sponsor, Mr. Speaker, no? Talagang manggagaling lahat ito sa utang at sa ang kalakhan, no, ng panggagalingan ng ipi-finance dito sa proyektong ito. And hindi ho kaya ginong sponsor, Mr. Speaker, dahil ganito ang magiging kalagayan ng proyektong ito ay sa ilalim ng isang matinding krisis ngayon ay baka mas mabaon lang, no? Sa halip na matugunan yung sinasabi nating makatulong ito sa krisis ng ekonomiya ngayon ay mas magiging pabigat lang ito, no? Magdagdag lang ito sa kinakaharap nating krisis ngayon, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, yung pong nabanggit ng ating kaibigan na representative ng Bayan Muna ay utang na uutangin po ng magpapatakbo ng airport na ito at hindi po yan magiging utang ng gobyerno, Mr. Speaker. At yung business model po ng mga proponent po ng airport na ito ay matagal na po rin nilang napag-aralan.
Kaya po kung kinakabahan ang ating kaibigan na talaga namang nag-iisip rin ng kabutihan ng taong bayan, kung kinakabahan siya para sa kapwa natin na mamumuhunan dito sa airport na ito, ay sana po matanggal na po yung kanyang kaba na maaring malugi itong airport na to, sapagkat napakarami po ng tao na maaari pang gumamit ng airport na ito. Mr. Speaker, yung pong apat na airport na aking naunang nabanggit, sila lamang ay ay dapat naglalaman ng 10 milyong pasahero para po hindi nagtatagal at hindi nagkakaroon ng hassle o ng problema ang mga pasahero ng mga airport na ito. Ngunit sa taong 2019 po, yung dapat 10 milyon lamang na airport traffic ay umabot sa 31 million passengers. Ibig sabihin, nagkaroon po tayo ng passenger lag na 21 million. Kaya po, kailangan talaga natin ng panibagong airport at wag po kabahan yung ating mga kasama na sa pagpapatakbo ng negosyo o ng hanap buhay nitong mga taong gagawa ng airport na ito, sapagkat matagal na po nilang napag-aralan ito at ako po ay naniniwala na hindi po basta-basta papasok itong grupo na ito sa isang pagkakaroon o pagdadasal na magkaroon ng prangkisa kung hindi po nila napag-aralan na viable o maganda ang kalalabasan ng prangkisang ito, Mr. Speaker. Salamat po, Ginoong Sponsor, Mr. Speaker. So, kung sinabi niyo pong napag-aralan, pwede po bang napag-aralan ito at sinabi niyo napag-aralan ito at ang komite ay pinag-aralan din ito, napresenta po ba sa kagalang-galang na komite at pwede po bang maipresenta rin dito sa ating bulwagan kung ano po ang naging adjustment na ginawa ng proponent dahil ito ay itong sinabi niyo business model nila ay ginawa naman nila prior to this problem, no, ng pandemic na dala ng COVID-19 no. Kaya ko po in-raise yung usapin ng magmumula ito sa utang dahil bakit ba natin pinayagan magtatayo sila ng panibagong airport, diba? Para ito ay magkatulong na magkaroon ng economic activity para makatulong, no, doon sa pagbangon ng ating ekonomiya. But given the fact now, no, na itong kinakaharap natin na crisis ngayon, kung hindi ho nila maabot, no, dahil ang projected target nila ay 100 million passengers per year, kung hindi ho nila maabot ito, at given sa nangyayaring global recession din ngayon, no, dahil nga dito sa pandemya at ang turismo ay kahit sinabi nyo na kanina na magkakaroon naman ng mga bakuna or vaccine, yan po ay isang hindi pa, no, nangyayari sa ngayon, no, at hindi rin sinasabi rin ng mga eksperto na ito ay hindi una at huling pandemya na kakaharapin ng mundo at maging ng ating bansa. Kaya pwede po bang mailahat ng kagalang-galang na sponsor dito? Ano po ang adjustments na ibinigay or inilatag ng proponents sa usapin na ito, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Mr. Speaker, ang tinanong po ng ating minamahal na kasama mula sa bayan muna ay, kung di po ako nagkakamali, ay 2 o 3 tanong. At Mr. Speaker, sabi ko nga po kanina, nagkaroon na po ng adjustments yung proponent po nitong airport na ito. At pangalawa po, sa pangalawang tanong po ng ating kasama, ito pong airport na to ay hindi pa po naman nakatayo sa panahong ito. Ito po ay itatayo pa lamang. Kaya po yung period po ng pagtatayo ng airport na ito ay masasabi nating 6 hanggang 10 taon ang pagtatayo ng airport na ito. Puwera na lamang po kung magkakaroon tayo ng bagong teknolohiya, nakakayaning magawa ito sa loob ng 1 o 2 taon. At sa usapin po ng pandemic, ako po naman ay nagdadasal na sana yung pandemya tapos na sa loob ng 1 o 2 taon. Dahil masyado na pong pahirap para sa ating lahat kung aabutin tayo ng 6 hanggang 10 taon na nakapasok pa rin tayo sa pandemya. Ngayon ilang buwan pa lang tayo nakapasok sa pandemya, hirap na tayong lahat.
imagine niyo naman po kung ano na nangyari sa populasyon ng Pilipinas kung 6 hanggang 10 taon ay nasa pandemya pa rin po tayo. Kaya po, Mr. Speaker, lahat ng katanungan po ng ating kasama mula sa Bayan Muna ay binibigyan po ng kaluwagan ng loob nitong Committee on Legislative Franchises na pabayaan po natin na magkaroon ng kaginhawahan mas lalo ang ating mga kapatid na gumagamit ng paliparan, lalong-lalo na ang ating mga OFW, ang ating tourism sector, na pagkatapos po ng pandemya na ating dinadasal, sabi ko nga po, sana ay wag lumagpas ng 1 o 2 taon yung pandemya, ay makarecover na po tayo paunti-unti. At kasama po ako ng ating minamahal na kapatid mula sa Bayan Muna na nangangarap ng mas mabuting kinabukasan para sa ating mga kababayan at isang airport na mapagmamalaki po natin sa buong mundo. Maraming salamat, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. No? Kaya po naman nililinaw natin yan dahil kahit sabihin po ninyo na hindi pa naman itayo yung airport na yan, hanggang 10 taon pa yung development phase niya. Kaya po tinitingnan natin yan ngayon. No? Ito ba talaga ay ang ating pangangailangan sa ngayon? Ito ba ay talagang isa sa magiging solusyon ng krisis na ating kinakaharap ngayon? At lalong-lalo na doon sa how viable is that project, no? Considering hindi masyadong nailinaw ng ating kagalang-galang na sponsor ngayon na sabi ko nga yung magkadikit-dikit halos na mga paliparan ay yan ba ay solusyon doon sa sinasabi niyang problema ng ating kagalang-galang na sponsor na hindi nasiserbisyuhan, no? Yung maraming pasahero. Now, given the situation now na hindi naman natin maikaila na talagang nasa isang krisis tayo at ang buong mundo nga ay nasa isang estado ng recession. No? So talagang may impact ito at kailangang bigyan ng malalim na pagtingin ito ng komite at ng plenaryong ito dahil yan ay realidad. No? At sa pagtutulak ng proyektong ito ay hindi lang naman po ito'y usapin ng pamahalaan at ng proponent, kundi may kaakibat dito yung usapin din ng mga maapektuhan ng mga komunidad, Ginoong Sponsor, Mr. Speaker. Now, moving forward, siguro po doon sa sunod ko ng mga katanungan, nung ipinasulindiraba ito, pinonsider no, ng kagalang-galang na komite, nabigyan diin ba kagalang-galang na sponsor, Mr. Speaker, ang usapin na hanggang sa kasalukuyan ay wala pa namang nasumite o naibigay na environmental compliance certificate ang proponent, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kinalulugod ko pong ihayag sa ating kasama na nakapagsumite na po ng mga hinihinging dokumento, kagaya po ng environmental certificate, ang ating proponent, Mr. Speaker. Kaya kung maaari po, Mr. Speaker, bigyan natin ng pagkakataon itong bagong teknolohiyang ito. At ako naman po ay masaya sa pag-aalala po ng ating minamahal na kinatawan na interpellator na talaga pong masugid na iniisip yung kapakanan po, hindi lamang ng sambayan ng Pilipino, kung hindi po ng proponent na kumpanya na gagawa po ng airport na ito, Mr. Speaker. Salamat po kagalang-galang na sponsor, Mr. Speaker. Kung meron pong talagang mas abante na teknolohiya, no? Pwede po bang mailahad ng kagalang-galang na sponsor, Mr. Speaker? Halimbawa, doon sa usapin na lumulubog yung lugar, no? Na kung saan pinaplanong itatayo ang proyektong ito. Halimbawa po, paano po ang magiging solusyon, no, dito as far as the proponent is concerned? Ano pong mga measures ang gagawin ng ating proponent para po masolusyonan itong
isyong ito na malaking issue ito kung talagang lumulubog yung lugar na yan 40 years ago or 30 years ago, base sa pag-aaral ng JICA, gaya ng nabanggit ng ating kagalang-galang na sponsor ay paano ito masusolusyonan sa susunod na 50 years. Dahil 50 years po ang ibibigay nating prangkisa, ay hindi nalulubog yung area na yan, lalo't higit kung meron nang nakatayong struktura, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Maraming salamat po sa katanungan, Mr. Speaker. At kagaya po ng sinabi na rin ng ating proponent sa franchise hearing, ay yung pong pagtatayuan mismo ng bagong airport ay hindi po yung lumulubog. Kung po ito ay may lumulubog na parte, ito po yung naunang pinag-aralan ng JICA. At hindi po isinaluwalang bahala ng mga proponent na ito ang pag-aaral ng JICA, bagkus binigyan rin po ng papahalaga. Kaya nga po ang pinili po na pagtatayuan ay yung pagtatayuan na hindi lumulubog, Mr. Speaker. Well, kung magkaganon po, ay kung hindi lumulubog yung pagtatayuan ng proyekto, ay saan po pala gagamitin yung 205 million cubic meters na feelings, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Mr. Speaker, ito pong sinasabi na gagamitin pantambak ay gagamitin po sa construction po ng airport, Mr. Speaker. At normal naman sa isang construction po, lalong-lalo na ng ganitong kalaki at kabago na airport, na magkakaroon ng panambak, Mr. Speaker. Well, salamat sa naging kasagutan, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. No? Hindi ho reassuring yung naging kasagutan dahil gaya ko po nang nabanggit ko kanina, isa po sa kaya po magkakaroon ng ganitong pagtatambak ay dahil nga inaamin the realization, no? Na yung lugar na yan ay talagang sa lahat, may maraming pag-aaral na nagsasabi na talagang lumulubog yan siya. At in fact, ang tinatayang kahit na yung silver tides, no, ay kinakalkulan nila na ang land subsidence rate of sa area na yan ay nasa 8.3 cm per year. No? So, magsasubside yung lugar na yan at least a meter in approximately 12 years. No? So, kahit po sa pagtataya ng mga proponents, no, kahit itatayo yung panukalang paliparan na yan, sabihin na natin 3 meter above the current sea level, as they plan to do by using those pantambak na mga materials, ay kung ang subsidence rate niya as per the calculations of silver tides na 8.3 centimeters per year, ay sa panahon po na sa buong panahon, no, bibigyan natin sila ng prangkisa by 2056, for example, no, or 2050s, for example, ay magbabalik na uli sila sa level, no, ng dagat. At yan po ang nakakabahala sa proyektong yan, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, dahil nga yung sa usapin kanina, lumulubog siya at susceptible siya sa pagbaha, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Representative Zarate, please proceed. May we get the reaction of the good sponsor on that issue, Mr. Speaker? Mr. Speaker, nauna ko na pong banggitin kanina na una, hindi po pipili ng lumulubog na lugar yung ating proponent. Pangalawa po, sa lugar po namin sa Bulacan, ang sinabi po na sa baybaying dagat ay may mga lugar, hindi po lahat. May mga lugar, lalong-lalo na yung hinihigupan ng tubig, yung mga gumagamit po ng deep well na lugar, ay may mga lumulubog ng 2 cm hanggang 8 cm kada taon.
pero hindi po lahat ng lugar. At binigyan po tayo ng assurance ng ating proponent na hindi po sila pipili ng lumulubog na lugar at kasama po sa part of compliance po ng proponent natin sa DNR yung paghanap po ng lugar na ito. Gayon din, marami pong gagawing paghahanda yung proponent natin ng bagong airport na ito upang siguraduhin na matigas yung paglalagyan ng airport, mapapatibay yung ilalim ng lupa na paglalagyan ng airport at hindi po lulubog yung airport na ito at lalong-lalo na yung mga tao na nakatira palibot, malapit sa airport na ito, Mr. Speaker.